Ayan, papasyal ko nga pala yung daddy ko ngayon sa Bangkok dahil pa-birthday ko na rin sa kanya. Medyo mahaba yung lalakaran, so ayan, araw muna kaming dalawa. Yung parang sa laki ng airport dito, parang na-spend na namin yung day 1 namin dito sa airport. And sobrang laki, baka sa mukha namin pagod na kami. And ayan, tamang hanap tayo ng store ng Happy Rich dahil maganda daw ang palitan doon, mas mababa. Since sobrang aga ng arrival namin dito sa Bangkok, imimit ko muna yung friend ko dito. Nandito rin kasi sila ngayon sa Bangkok. Puntahan muna namin dun sa hotel nila. Dun muna kami while waiting sa check-in. And then, ayan, nag-meet na nga kami. Ayan yung motor nila daddy. Nakangkas siya ngayon. Yung parang habal dito sa Thailand. Pati ba naman dito sa Bangkok, Chinese food. After namin kumain, ayan, nabook na ako ng boat papunta sa The Grand Palace. Guys, dito yung entrance papunta sa The Grand Palace. 500 baht each nga pala yung ticket. Sobrang init. Puti na lang pwede manghiram ng wheelchair at saka payong dito. After namin sa The Grand Palace, ayan, napasama ako sa kaibigan ko sa night market. Yung pinakamalapit na night market dun sa hotel na binook ko. Ayan. Yun nga lang wala ko nakitang pad thai at mango sticky rice dito. Sobrang init kahit gabi. Nag-long sleeve pa naman ako kasi nakamotor kami. Na-expect ko baka malamig. So, sobrang init. Ayan, bumili muna ako ng pang-refresh. Sarap nito guys. Dami-dami na tayo nabili. Uwi na muna tayo sa hotel. And baba kami para kumain ng breakfast ni daddy. And dito siya. Sobrang aga namin guys. Mga 6 pa lang to. So, dalawa pa lang yung customer na meron dito. Kami lang. Ayan. Tsaka yun si ate. Ang cute nga nitong hotel na to. Buffet style na siya. And napaka-affordable lang ng price. Nabook ko to for only 1,700. Kasama na yung food, breakfast. After kumain, ayan, nag-ready na kami. Pupunta kami sa The Asian City. And guys, take note, kailangan pala dito ng driver's license. Buti na lang dala ko yung driver's license ko. Kung hindi ay tayo. Hindi tayo makakasakay dito sa The Club car nila. Sobrang init din ng araw dito, grabe. Hindi namin kinakaya. Kaya tamang drive na lang din kami dyan. And then, bababa na lang, magpipicture saglit and then drive na ulit. Kasi sobrang laki nito. Yung map nito parang kalahati nung Manila paper, ganun siya kalaki. Buti na lang talaga dala ko yung license ko kung hindi magbabike kami sa sobrang tirik ng araw dito sa Thailand. Hindi ko kaya yung init ng araw dito. Unlike sa Philippines, kaya ko pa siyang tiisin. Pero ito, hindi ko talaga kaya. So, mas nag-enjoy kami, tamang drive-drive lang. Pagka nakita na namin yung temple, picture na lang kami and then drive na ulit. Isa sa gustong masubukan ng daddy ko dito yung elephant, yung sasakay dyan. Ayan. Kaso nung inaalok ko siya, ayaw niya na. Gina-joke lang daw niya ako. Natakot na ata.
Ayan, tamang drive tayo ulit. Hinahanap ko kasi yung Pavilion Restaurant. Hindi ko siya makita sa pagdadrive ko eh. Pero dahil paikot-ikot nga ako niya sa sobrang laki niyan guys, doon ko rin, nakita ko rin siya at the end of the day. Yung malapit na kaming sumabra kami ng 2 hours dyan. So, imagine 4 hours kami nag-drive. Dyan lang sa Asian City, sobrang laki niya. And sobrang init kaya yan, tamang picture na lang kami. Hindi na kami masyadong naglakad. After 3 hours na pag-iikot, ayan, finally, nagkita rin kami ng Pavilion Restaurant. Ang hirap niyang hanapin pag first time mo. And, ayan, hinuli namin yung Golden Palace dito kasi ito na yung pinakamalapit, yung una mong makikita. Inuna ko muna yung i-drive yung mga malalayo. Pabalik na kami ng hotel. Ay, yung binukong hotel, yung pauwi na is yung malapit sa airport. Ayan, sobrang ganda. Kumain na rin kami dito ng pad thai finally. Ito yung fake na to, hindi ko makakalimutan yung lasa niya. And isa yan sa babalikan ko, sobrang sarap. After namin kumain, ay naglakad-lakad kami. Hindi ko na video lahat pero ang daming street food dyan sa kanto. Nagsisisi si daddy dahil doon daw yung pinaka-authentic na pad thai.